Colleen's POV. Na makababa ako, sumalubong sa akin si Howard at ternong suot na damit na Spider-Man. Kaya't sinalubong ko siya, tinilikan sa pisngi. Mommy, Daddy, you're home. How's your day po? Malambing na tanong niya at si Gabriel naman ang humalik sa pisngi ng anak ko. Ayos lang, baby. Ikaw, nagbehave ka ba kay Tito Lance mo? Pagtatanong ko at naunang pumasok na makita ko, kakausapin muna ni Gabriel si Lance. Yes pa, Mommy. Sabay nga kaming kumain ni Tito Lance tapos marunong po ako mag-wash ng sarili kong hands. Pagayabang niya kaya tumawa ko at inupo siya sa kama niya. Agad ko namang kinuwang malit na bag ni Howard. Kumuha ng ilang damit. Nang ilagay ko sa kama niya, nagsimula na namang magtanong ang anak ko. Mommy, saan po tayo pupunta? Tatakas na naman po ba tayo? Puro ng takot ang boses niya kaya pinantayan ko siya at tinaplos ang pisngi niya. No baby, doon ka muna kina Mamala at Papalo ha. Dapat behave ka rin doon. Ikukulong na ni Mommy sa mahabol sa atin. Paliwanag ko kaya tagliwanag ang mukha niya at yumakap sa akin. Promise po, Mommy. Uuwi ka po, ha? Panigurado niya kaya't natigilan ako at pilit siyang nitian. Nagulat pa ako nang hawakan niyang hiniliit ko para dikit sa hiniliit niya. Promise me that you will come home alive, Mommy. Come back to us alive, Mommy. 12:00 na ng hating gabi. Lahat kami nagpapakiramdaman sa paligid ng bahay ni Jimmy Maceda. May ilang agents ang bumaba at tahimik na pamalibot sa labas. Ang ibang tauhan naman ni JC tahimik na umaakyat sa pangalawang palapag para bantayan ang helicopter ni Maceda kung sakaling ito man ang gagamitin niya sa pagtakas. Gumagana lahat ng CCTV na pinakabit ni Colleen sa buong kabahayan ng Maceda. Sa ngayon, nasa ikalawang palapag si Jamie at komportabling humihiga. Di makapaniwalang saan niya, kaya't napailing na lamang ako. Ang gago, nakuha pang humiga. Di niya ba talaga alam na itong huling araw niya sa mundo? Nakuha pa magbiro ni JC kaya't malakas ko siyang binatukan. Akmang bababa na sana kami, pero pinigilan niyang braso ko at may binigay sa akin ni earpiece. Anong gagawin ko dyan? Tukoy ko sa hawak niya na kinuha ko rin naman. Isuot mo, baka mamaya may hindi magandang mangyari sa'yo. Kilala kita, Colleen. Diretsa ang sagot niya kaya hindi na lang ako kumibo at tuluyan ang namabas ng sasakyan. Sumalubong sa amin ng malamig na hangin. Tayong mga palaka at huni lang ng ibon ang narinig namin ngayong gabi. Ramdam na ramdam ko ang tensyon na bumabalot sa buong paligid. Maski ang kamay ni Gabriel ang lalamig nang hawakan niya ako. Wife, let's go. Let's end this. Promise me that you will be back alive, baby. Promise me, okay? Desperadong pakiusap ni Gabriel, kaya malihim ako napalunok. Promise babalik akong buhay sa'yo. Naiiyak kong saad at mabilisan siyang hinalikan sa labi. Pagkatapos nagsimula na akong tumakbo dahil narinig ko ang pagsenya sa JC na ayos na ang nasa paligid. All clear. Now move. Binitawan ko ang earpiece na hawak ko at maling sinot sa tenga ko. Nang tuluyan makapasok ni Jimmy, puro tunog ng baril ang narinig ko. Nang tuluyan ako makapasok, agad akong napatago sa pader na makita ang ilang lalaking tarantang tumatakbo sa kung saan. Nang masigurong wala ng presensya niya, mabilisan akong lumabas at kinausap si JC. Nasang location si Maceda? Mahina akong tanong na agad niyang sinagot. Nandun sa ikalawang palapag. Since napuruhan nga siya, hindi siya agad makakakilos ngayon. Sa ngayon natatarantang gago kung paano siya makakaalis. Kaya lihim ako napangisi at basta nilang pinaputukan ang tatlong kalalakihan sa harapan ko nang masalubong sila sa hagdan. Lahat sila sa pulsa noo, dahilan para bawian agad sila ng buhay. Si Gabriel, nasaan? Pagtatanong kong muli kaya't narinig kong malakas sa buntong hininga ni JC. Nasa kabilang side, inuubos ang gwardiya ni Maceda. By the way, 5 lalaki makakasalubong mo. Papunta sa kwarto ni Maceda. Kaya mo ba? Bakas sa boses nito ang takot, kaya hindi ko mapigilang matawa. Colleen naman, nasa bingit ka ng kamatay, nagagawa mo pang tumawa? Huwag kang mag-alala sa akin. Kapatid mo ako at asawa ko na isang dala Merced. Pagayabang ko at kasabay noon, pinaulanan ko na lang ng 5 taong humaharang sa daraanan ko. Nang mapansin ko isa sa kanila, natamaan pa sa balikat. Handa akong barilin nang inunahan ko na siya. Napaismid na lamang ako. Puno na rin ng dugo ang damit ko maski na rin ang baril na hawak ko. Basta na lang sinipa ang pinto ng kwarto ni Maceda at do'y sumalubong sa akin ang takot na takot niyang mukha. Pero kahit gano'n nakuha niya pa rin akong tutukan ng baril. Huwag kang lalapit sa akin, Colleen. Kung ayaw mong patay na talaga kita. Nangihinang saan ni Jimmy kaya ngumisi lang ako. Hindi siya pinakinggan. Dahil sa ginawa ko yun, sunod-sunod niya akong pinaulanan ng bala na naiiwasan ko naman. Mas lalo lumawak ang pag-isi ko na makita ko, binato niya ang baril niya dahil naubusan na ito ng laman.
Nang makarating ako sa harapan niya, basta ko na lang siyang pinaulanan ng suntok. Ang iba na iiwasan niya pero natumba na lang siya nang malakas ko siyang suntukin sa panga. Narinig ko rin ang tarantang sigaw ni JC, si earpiece ko. Masaya ka ba sa ginawa mo sa buhay mo, Jimmy? Masaya ka ba? Nagdiwang ka ba nang malaman mong nakulong ang asawa ko? Masaya ka ba? Hysterical kong sigaw at muli siyang sinuntok. Wala akong pakialam kung tumatalsik ang dugo sa mukha ko. Binunton ko lahat sa kanya. Nilabas ang galit, sakit, na matagal nang tinatago sa loob ng mahabang panahon. Una, kinuha mo ako sa totoong pamilya ko para maramdaman nilang pagdurusa. Pangalawa, pinatay mong tinuring kong ina dahil nalaman mo na sinabi niya sa akin ang lahat. Pangatlo, pinatay mo ang importanteng tao sa buhay ni Gabriel. Dinamay mo ako dito. Pang-apat, pinaramdam mo sa akin ang impyerno. Pang-lima, ilang beses mong tinangkang patayin ako. Tas ngayon, bahalak mo na namang sirain ang pamilya ko. Demonyo ka talaga. Deserve mong mamatay. Sa tingin mo, hayaan kong mabuhay ka? Hindi. Ipapalasap po sa'yo kung sino talagang demonyo sa ating dalawa. Saad ko at binunot ang baril sa likuran ko. Tinutok sa baba niya. Kitang-kita ko ang takot na lumakob sa pagkatao niya. Any last word? Mariing sambit ko kaya pilit siyang tumawa. Napaubo na dugo bago sumagot sa akin. Isasama kita sa hukay ko, Colleen. Parehas tayong mamamatay. Saad ni Jimmy. Mas lalong humigpit ang kapit ni Colleen sa baril. Ano, Colleen? Barilin mo na ako. Ito naman talagang hinihintay mo, di ba? Patayin mo na ako. Sunod-sunod niyang sigaw. Dahilan para marindi ako at di ko inaasahan ang sunod na nangyari. Mamatay ka na, Jimmy Maceda. Kasabay ng pagsigaw ko ay siyang pag-alingaw ng dalawang putok ng baril sa paligid. Kitang-kita ko kung paanong bawian ang buhay si Jimmy sa harapan ko. Kitang-kita ko ang dilat niyang mga mata. Kita ko kung paanong dumaloy ang dugo sa sahig. Kahit nanghihina, unti-unti akong tumayo. Di mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Malaya na kami. Natapos ko na. Nawala na siya sa landas namin. Magiging masaya na kami. Pero tumigil ang paghinga ko na makita ko. Umubo ako ng dugo. Kaya napahawak ako sa bisig ko nang lumakas ito. Nang hawakan ko ang dibdib ko na namig ako nang makaramdam na matinding sakit. May tama ako sa dibdib. Colleen! Isang malakas na boses ang nagpalingon sa akin. Nang tingnan ko, hindi ko mapigilang umiti kahit patuloy pa rin ang dugo sa labas ng bibig ko. Gabriel? Nang sa puntong yun, bumagsak na ako sa malamig na sahig. Kitang-kita ko ang takot sa mata niya ng kalagayan ko. Maski ang paningin ko ay nanalabo, pero nilabanan ko to na maramdaman ng pagkapros niya sa pisngi ko. Colleen, wag kang pipikit. Wag mo kaming iiwan. Dadalhin ka namin sa ospital. Wag mo ipipikit ang mga mata mo. Nanalo na tayo, Colleen. Marami na tayong hinarap na problema. Huwag kang susuko ngayon. Humahagulhol ni Gabriel saan, kaya hindi ko maiwasang tumulong luha ko sa narinig. Gabriel, Habi, mas lalo lumabas ang dugo sa bibig ko na magsalita ako. Lalo lumala ang sakit na naramdaman ko sa dibdib kung saan tinamaan ng bala. Wife, huwag kang magsalita. Huwag kang bibitaw. Please stay with me. Nangako ka sa akin. Aniya at binuhat ako. Kahit gusto ng pumikit na mata ko, nilabanan ko to. Gusto ko sabihin kay Gabriel ang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Kahit nanghihina ang kamay ko, pinunasan ko pa rin ang luha na tumutulo sa pisngi niya. Nahigit ko ang hininga ko na makaramdam na matinding kirot. Gabriel, you are my life and death. Gabriel's POV. Colleen Maceda. Automatic kong umangat ang ulo ko na marinig ang pangalan niya. Mabilis ang hinanap kong presensya niya. Na makita ko siya hindi kalayuan sa pwesto. Palihim akong suminghap. Ang ganda niya talaga. Nakalugay ang mahaba niyang buhok na talagang dinadala ng hangin. Ang mukha niyang inosente na hindi nakakasawang tingnan. Ang mga mata niyang kapag tinitigan mo ay daig pang yelo sa lamig nito. Pero kahit ganon hindi nakakasawang tingnan. Tumingin siya sa babaeng nasa harapan niya kaya't sumandal ako sa kinaupuan ko. At pinagmasdan ang sunod na mangyayari. Anong kailangan mo? Kung hindi man importante, siya aalis na ako. Baka sa boses ni Colleen na hindi siya interesado kaya naging ibang estudyanteng nanonood sa kanila. Maski ako palihim pang natawa. Kakaiba talaga ang babaeng to. Ang yabang mo talaga, no? Sa sobrang yabang mo, napatay mong nanay mo. Dahil sa narinig, kusang kumayom ang palad ko. Kumulo ang dugo ko. Nang tingnan ko si Colleen, mabilis dumaan ang matinding sakit sa mata niya na agad naman niyang binago. Bumalik sa pagiging malamig. Yan lang ba ang sasabihin mo? Kung yun lang pala, sana tumahimik ka na lang. Hindi na nga lang kasing ganda ko, wala pang ambag sa buhay ko.
Sagot niya dahilan para mapasinghap kaming lahat. Ang iba umawang ang bibig dahil sa gulat. Ang babaeng kaharap naman niya namula ang mukha dahil sa pagkapahiya. Nang matapos sabihin ni Colleen yon, dire-diretso siyang pumunta sa direksyon ko at nagulat ako nang tingnan niya ako. Ako naman hindi na mapakali dahil sa matinding nerbiyos na nararamdaman ko. Ang paghinga ko'y bumilis maski na rin ang pagtibok ng puso ko. Halos mahulog ako sa kinaupuan ko. Nang isiyan niya ako, talampasan na lang basa ang lamesa ko. Dahil do'y nagsimulang manginig ang kamay ko, ramdam ko ang pagpula ng tenga ko. Kinikilig ako. Tingin niya palang grabe na yung nararamdaman ko. Paano pa kaya kapag katabi ko na siya? Baka mahimatay na ako. Grabe epekto sa akin ng babaeng yon. Gabriel, anong nangyayari sa'yo? Nabalik ako sa huwisyo nang marinig kong boses ni Chris. Pinsan ko sa side ni Papa. Nagkatinginan kami ni Colleen. Parang tangang saad ko, kaya tumigil siya sa pagkain at saglit ako pinagbastan, sabay tinawanan. Kaya pala tulala ka dyan. Pre, 4 na taon na kayo nag-aaral dito. Ikaw gagraduate na ng college, siya naman high school, tapos ngayon lang pinansin? Pag-aalas ka niya, kaya naman, sinaman ko na lang siya ng tingin. Muling inayos ang sarili ko dahil pinagtitingin na kami. By the way, yung kumakalat na balita tungkol dyan sa Colleen mo, hindi ako naniniwalang ginawa niya yon. Pang-osyoso niya kaya tatigilan ako sa pagsulat at pinagmasdan siya ng maigi. Akala ko, isa ka rin sa manghuhusga sa kanya. I mean, kailangan muna nating alamin ang side ng isa bago tayo manghusga. Ang ibang tao kasi ngayon sobra na. Mahabang litanya niya kaya tumangyong ako. Niligpit ng mga gamit ko. Huy gago, saan ka pupunta? Tumayo siya, tumarang sa dinaraanan ko. Kaya naman tinapik ko ang balikat niya. Hahanapin siya. Baka mamaya may masamang mangyari sa kanya. Ani ko kaya napangiwi na lamang siya at itinaboy na ako. Lakas ng tama mo sa Colleen na yon. Ingat sa pagkilos, pinapanood ka ng tatay mo. Pananakot niya kaya naman umismid na lamang ako. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ngayon ay ang babae na gustuhan ko. Sagot ko at tuloy na siyang iniwan. Paglakbas ko ng cafeteria, pinakatitigan naman agad ng mga kababaihan. Ang iba sa kanila napatigil at pinagmamasdan lamang ako. Ang iba naman narinig ko pang tumitili kaya't napapailing na lamang ako. Alam kong gwapo ako, pero sana naman wag na nilang ipahalata. Habang nililibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng campus, ay may bigla na lamang humarang sa dinaraanan ko. Pagtingin ko kung sino'y bigla naging seryosong mukha ko na makita ko siya. Kiara, anong kailangan mo? Pwede ka bang makasabay mamaya sa break time? Nahihiya niya pang tanong, kaya mas lalong kumunot ang noo ko. I'm sorry but no. Mas importante pa itong ginagawa ko kaysa dyan. Sagot ko kaya lumaglag ang balikat niya at napakagat labi. Akmang tatalikuran ko sana siya, pero mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Si Colleen na naman ba? Lagi na lang yung babae na yan. Hindi ka nga pinapansin yan, tas siyang magugustuhan mo? Mamamatay taang babae na yan. Dahil sa sinabi niyang yun, di na ako nakapagtimpi pa. Marahas na hinawakan ang braso niya. Kitang-kita kong takot sa mukha niya dahil sa ginawa ko. Ang ayoko sa lahat, pagsasalita ng masama ang babaeng mahal ko. Oo, hindi niya ako pinapansin. Oo, gusto ko siya. Oo, si Colleen lamang ang nakikita ko pero hindi mo kailangan sabihin sa kanya yan. Hindi mo kailangan na pagsalitaan ng masama ang babaeng mahal ko. Watch me, Kiara. She will be a Delamerced someday. Matapang na saad ko at basta na lamang siyang binitawan. Di ko na pinansin pa ang bulungan at kulat na mukha ng mga estudyanteng nakakarinig. Natagpuan ko na lang ang sarili kong nasa pinakalikod ng school namin kung saan kadalasan tumatambay si Colleen dito. Pagdating ko sa bench, napatakbo agad ako na makita ko na kandusay si Colleen sa lapag, kaya dali-dali kong ipinatong ang ulo niya sa hita ko. Mahinang tinatapik ang puso niya, pisngi niya para magising. Colleen, can you hear me? Bubuhatin kita. Sinasarabsab ka ng lagnat. Dadalhin kita sa amin. Kabadong sagot ko at maingat na inangat ang katawan niya. Umungot lang siya, tinihilig ang ulo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na ito. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwalang nasa kwarto ko si Colleen at malaya kong pinagmamasa ng inosente niyang mukha. Maingat kong inayos ang pagkakahiga niya, pati na rin ang kumot niya. Nagaan kong hinaplos ang buhok niya at sinaulang bawat parte ng mukha niya. Hindi ko na malaya nakangiti na pala ako, pero muli itong nawala na makita kong pasa sa braso niya. Hinawakan ko to para masiguradong pasanga at tama nga ako. Bumigat ang paghinga ko sa nakikita ko ngayon. Sinasaktan na naman siya ni Jamie Maceda. Muli akong napatingin sa kanya na marinig ko ang pag-iyak niya.
Pabaling-baling din ang ulo niya na akala mo nananaginip siya ng masama. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay. Inawakan ko kagad si Colleen sa pisngi at ginigising, pero mas lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Pinilit ko pa rin siyang pinapakalma dahil sinasaktan niya ang sarili niya. Colleen, calm down. Sinasaktan mong sarili mo. Please calm down, baby. Aniya, pero nagulat na lamang ako. Nang yakapin niya ako na mahigpit at sumiksik na dahilan para mamilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko siya pinatay. Maniwala kayo sa akin, inosente ako. Hindi ako mamamatay tao, hindi. Niyakap ko siya, lalo pa na mahigpit na marinig ko mga salitang lumalabas sa bibig niya. Katulad niya nasasaktan ako dahil kailangan niya pang maranasan lahat ng to. Hush! Naniniwala ako sa'yo hindi mo ginawa yon. Pagkausap ko kahit nanginginig na rin ang boses ko. Huwag mo akong iwan. Tuluyan na ako nabingay na sabihin ni Coleen yon. Kahit pabalong rinig na rinig ko to. Ang tensyonadong hangin biglang kumalma nang humigpit lalong pagkakayakap niya. Pumikit ako at tinamdam ang mainit niyang katawan sa katawan ko. Mas lalo ko siyang nilapit sa akin. Hinaplos sa malambot niyang buhok. Kasalanan bang ikaw ang gusto kong protektahan, Coleen? Kasalanan bang mahalin ko ang katulad mo? Kasalanan bang akin ka na lang? Kasalanan bang ikaw ang pinili ko? Sunod-sunod kong tanong at di ko na malayan. Magkayakap na pala kaming natutulog sa kama ko. Simulat sa pool pa lang, ikaw na ang gusto kong protektahan, Coleen. Ngayon alam ko na kung sinong poprotektahan ko. May rason na ako para pumalit sa pwesto ng mama ko. May rason na at ikaw yon, Coleen. 4 na taon. Mabilis tumakbo ang oras at 4 na taon ko siyang di nakikita. Ang huling naalala ko na lamang sa kanya ay ang mainit niyang yakap, ang hikbi niya, ang takot na lumulukob sa mong pagkatao niya. At sa 4 na taong lumipas ang gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Kung ano na ang buhay niya. Sinaktan pa ba siya ni Jamie Maceda? Nahanap na ba niya ang totoong magulang niya? Malaya na ba siya? Nagdurusa pa rin ba siya? Pero hindi ako katulad ng ama ko na isang banggit na lang ng pangalan mo. Isang turo niya lang sa'yo. Isang pitik lang ng kamay niya ay malalaman niyang lahat ng tungkol sa'yo. Kaya nagposigido ako maging katulad niya. Nagtiis ako ng 4 na taon na hindi ko nakikita si Coleen, na hindi ko siya nasisilayan. Kung dati nagtiis akong tanawin lang siya sa malayo, ang 4 na taong dumagdag pa'y kinaya ko. She's the heiress of Flores. Di ko mapigilang sambit kaya't napatang isang tauhan ko sa narinig. At hindi ko kagawang JC na yun kay Coleen. Panigurado ko kaya siya tumango at napasimangot ako. Nainggit ako sa JC na yun. Buti pa siyang lakas ang loob niyang lapitan at mahawakan si Coleen. Haba ako na may kulang na lang mahimatay kapag malapit siya sa akin. Salamat dito. Tukoy ko sa envelope na hawak ko. Kinuha ang check para ibayad sa taong inutusan ko. Nang ayos ng lahat, napasandal ako sa civil chair ko. Pinagbastan ang litrato ni Coleen. Matagal na panahon na ako naghihintay sa iyo, Coleen. Siguro ito ng oras para kunin ang para sa akin. Ito ng oras para kumilos. Master Gabriel, pinatatawag kayo ng ama ninyo sa opisina niya. Nawala lahat ng iniisip ko nang bumukas ang pinto at nakasilip ang isang tauhan. Kahit nagtataka, tumayo ko at tahimik na sumunod sa kanya. Ano naman kaya ang kailangan niya? Alam ba niya na si Coleen ang tinutukoy sa 8 taon na lumipas na gusto kong protektahan? Kung alam niya sana, matagal niya na akong pinagbantaan. Lord, nandito na po si Mr. Gabriel. Na makapasok ako sa loob, malamig niyang matang bumungad sa akin. Sinenyasan akong maupo na agad ko namang ginawa. Kahit kinakabahan, di ko to pinahalata sa kanya. Anong kailangan mo sa akin pa? Ako ang bumasag sa katahimikan. Coleen Maceda, kilala mo siya, diba? Ang ama niya, Jimmy Maceda, ang pumatay sa lolo mo. Natigilan ako sa sinabi niya. Wala ba siyang alam sa tunay na pagkatao ni Coleen? Imposible. Kung di mo kayang gantihan ng ama niya, gantihan mo ang anak. Paibigin mo hanggang sa hindi siya makabangon sa pagmamahal na binigay mo tapos iwan mo. Pa, ako ang napaibig niya. Ako ang di makabangon sa pagmamahal. Gusto kong isagot sa kanya yon, pero pinigilan ko ang sarili. Gusto ko siya mismo makaalam sa tunay na pagkatao ni Coleen. At pag nagawa mo yon, Gabriel, ibibigay ko sa iyong peso ko para tuloy makaganti kay Jimmy Maceda. Imbes gawin ang pinapagawa sa akin ng ama, salungat ang pinapakita ko sa kanya. Pinaramdam ko kay Coleen ang pagmamahal na matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo ako nahuhulog sa kanya. Mas lalo lumalalim ang pagmamahal na nararamdaman sa kanya. Kapag makikita ko siya, pinapaganyang araw ko. Mas lalo ako nagpursige ng protektahan siya sa lahat, lalo-lalo na kay Jimmy Maceda. Kulang na lang pakasalan ko siya para lang masiguro ko na walang makakapanakit sa kanya. Pero kakaiba nga talagang maglaro ang tadhana. Kung dati hinihiling ko na sana'y pakasalan ko siya, ngayon natupad na. Magkahalo ang nararamdaman ko.
nung nasa harapan ko siya. Nerbiyos, tuwa, kaba at takot. Natatakot baka panaginip lang to, pero hindi pala. Totoo na asawa kong babaeng palihim kong minamahal ng matagal na panahon. Maganda naging umaga ko nang bumungad si Colleen pagmulat ng mata ko. Di ko mapigilang umiti at halikan ng mapula niyang labi. Hinaplos ko ang pisngi niya at pinagmasdan ng maganda niyang mukha. Kung dati pinapangarap ko lang makatabi siya sa kama, sa pagtulog, ipagluto ng umagahan, pagmasdan ng mukhang tumatawa o mangingiti kapag napapasaya ko siya. Lahat ng yon hindi na lang pangarap. Natupad ko na siya. Dati pinapangarap ko rin mahalin niya ako, pero ngayon natupad na rin. Narinig ko na sa kanya ang mga salitang gusto kong marinig sa matagal na panahon. Mas lalong lumawak ang pagkakangiti ko nang gumalaw siya at mas lalong higpitan ang pagkakayakap sa akin. Kaya dandan akong umalis sa kinigaan ko para ipagluto sila ng agahan. Bago pa ako tuling lumabas, sinalikan akong muli ng asawa ko, pati na magiging anak namin. Kahit niya sabing buntis siya, nahalata naman sa kanya at sa maliit na umbok ng tiyan niya. Mas lalo pa ako naging masaya dahil magkakaanak na kami. Gagawin kong lahat para maprotektahan silang dalawa. Pero ang masayang umaga ko sa oras na ito'y biglang nagbago. Na makitang nasa loob ng bahay namin si Jimmy Maceda. Kaya palihim kong binunot ang baril. Tinutok sa kanya. Anong kailangan mo? Mabilis niyang tinako ang takot sa mukha niya at gumisi lamang. Subukan mong barilin ako, Gabriel. Madadamay ang asawa mo. Pati na rin ang anak niyong dinadala niya. Gago ka! Nananahimik kami ng asawa ko tapos idadamay mong anak naming walang kamalay-malay. Ganyan ka na ba ka-demonyo, Maceda? Hindi ko mapigilang sigawan siya. Tumutulo na rin ang dugong nanggagaling sa ilong niya dahil sa ginawa ko. Oras na isali mo rin ang sarili mo. Sa away namin ni Colleen, hindi ako magdadalawang isip patay na mag-ina mo. Magugulat ka na lang, naliligo na sila sa sariling dugo. Mas lalo ako nagit-git sa galit. Akala niya matatakot ako sa banta niya. Mali siya ng pinagbantaan. Marahas kong inangat ang katawan niya. Nakipagtagisan ng titigan. Simula na maging asawa ko si Colleen, isa lang ang problema naming dalawa. Kung anong problema niya, problema ko na rin. Pero oras saktan mo, dampian ng daliri ang asawa at anak ko, Maceda. Ako mismong tatapos sa'yo. My world stopped for a while when I hold my wife's lifeless hand. Pinilit ko siyang gisingin. Pinilit kong tinapik ang pisngi niya pero hindi siya gumagalaw. Nanlamig ako at binalatan takot ang buong pagkatao ko. No, wake up. Wake up, wife. Dame, please, wake up. Don't do this to me, hindi ka pwedeng mamatay. Paano kami ni Howard? Colleen, gumising ka. Pagwawala ako at masalong hinigpitan ang pagkakayakap sa asawa ko. Maski sa JC nagsimulang mataranta at nagwala nang hindi pa dumarating ang ambulansya. Wala na akong pakialam kung puno ng dugo ang damit at kamay ko. Colleen, nakikiusap ako sa iyo. Gumising ka. Misis ko, gumising ka na. Huwag mo akong iiwan. Nangako ka sa akin? Bulong ko at maingat siyang niyugyog. Mas lalo ng lamig pa ang kamay ni Colleen, kaya mas lalong dumoble ang kaba ko. Pero bigla na lang may humigit sa akin para kunin ang asawa ko at ilagay sa stretcher. Nang tingnan ko ang mga nurse na kasama, lumuhod ako sa kanila na ikinagulat nilang lahat. Please save her. She is my life. Please keep her alive. Please keep my wife alive. Humahagulhol kong pakiusap. Kaya nagkatinginan silang lahat at marahang tumango. We promise, sir. Lumalaban po ang asawa mo kaya alam ko po mabubuhay po siya. Pagpapalakas loob nila nang tuluyan ko ng bitawan ang kamay ng asawa ko at tatagpuan ko na lang ang sarili kong nasa harapan na ng operating room. Hindi ko na pinansin ang itsura ko ngayon. Wala akong pakialam kung gulo ng buhok ko. Puro ng dugo ang kamay at damit ko. Ang importante ngayon buhay ang asawa ko. Nagsimulang manginig ang kamay ko at na makita kong sariwang dugo ng asawa ko, naalala ko kung paano niyang hawakan ang pisngi ko gamit ang malamig niyang kamay. Naalala ko kung paano ni Colleen unti-unting ipikit ang mga mata niya. Biglang bumigay ang tuhod ko, kusang napaluhod sa malamig na sahig. Muli na naman akong napahagulhol dahil hindi mawala-wala sa isip ko ang huling salitang sinambit niya bago ipikit ang mga mata niya. Gabriel, you are my life and death. Wife, you're wrong. You are my life and death. Ikaw ang rason kung ba't nandito ako ngayon. Ikaw ang mga pinili ko nung panahong hindi ko alam kung sinong kailangan kong protektahan. Ikamamatay ko kapag nawala ka sa akin? Ma yung kapatid ko. Si Colleen hindi ko siya nagawang iligtas. Ang wala akong kwentang kuya. Wala akong kwenta. Hindi ko man lang nailigtas ang kapatid ko. Dinig kong pagwala na JC kaya mas lalo lumakas ang iyakan sa hallway. Maski ako yumugyog ang balikat sa narinig. Napaupo sa tapat ng operating room at natutulala. Taimtim na rin akong nagdarasal na sana wag muna siyang kukunin sa akin. Hindi ko kaya.
Hindi ko pa kaya. Kung narinig mo man ako ngayon, nakikiusap ako. Huwag niyang kukunin ng babae naging dahilan kung bakit nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Nakikiusap akong huwag niya akong babawiin, ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Nakikiusap ako, buhayin mo siya. Iligtas mo ang asawa ko. Gabriel? Nagangat ako ng tingin nang marinig kong boses ng ama ni Colleen. Kitang-kita ko sa mata niya ang takot at awa. Halata rin kagagaling niya lang sa pag-iyak. Nawala ako sa matinong pag-iisip na malayan ko na lang. Nakalod ako sa harapan niya at nakayoko ang ulo. Shoot me, sir. Shoot me. Hindi ko natupad ng pangako kung paprotektahan ko ang anak mo kahit si Maseda pang kaaway. Hindi ko man lang naprotekta ng asawa ko at ngayon nasa bingit na siya ng kamatayan. Shoot me, sir. I deserve it. Paos kong usal at muling tumulong luha ko dahil sa bigat ng nararamdaman. Wala kang kasalanan, Gabriel. Walang may gusto nito. Lakasan mong loob mo dahil hinihintay ka ng anak mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Magkagalit ng asawa mo kung yun ang tumatakbo sa isipan mo ngayon. Sa ngayon, tumayo ka dyan dahil nandito mga magulang mo. Umangat ang ulo ko, tatagpuan ko si mama na ngayon umiiyak kagaya ko. Kahit nangihina, pinilit ko pa rin ang sariling tumayo. Nakita kong pagbukas si mama ng braso niya, senyales na gusto niya akong yakapin. Kaya na mapunta ako sa kanya, ibinuhos kong lahat. Ang kaninang mahina kong hagulhol lumakas nang maramdaman ang init ng yakap sa akin ni mama. Ma, ikamamatay ko kapag nawala sa akin si Colleen. Ikamamatay ko, ma. Hindi ko kayang hindi ko siya nakikita. Hindi ko kayang wala nang sasalubong sa akin kapag nawala siya. Hindi ko kayang hindi ko marinig ang tawa niya. Hindi ko kayang mawala sa akin si Colleen. 10 oras. 10 oras na kami naghihintay lahat. Humupa ng iyakan pero ang tensyon at takot na natili pa rin sa aming lahat. Ang kamay nanginginig pa rin at hanggang ngayon, maayos ang itsura ng hindi katulad ng kaninang puro dugo. Dinig na dinig kong malakas sa buntong hininga ni JC. Kagaya ko, kitang-kita ang panginig ng kamay niya at dumamag ang mata dahil sa pag-iyak. Sana mabuhay ang asawa ko. Walang isang nurse o doktora na lumalabas sa operating room, kaya di namin alam kung ano nangyayari sa loob. Pero lahat ng takot at pangamba ko sa katawan, biglang nawala na makita ko. Bumukas ang operating room. Kitang-kita ko ang doktor na ipapunta sa direksyon namin. Hindi ko mapigilang tumakbo, marahas na hinawakan ng balikat niya. Naramdaman ko rin ang sunod ng pamilya ko, pamilya ni Colleen, upang alamin ko nagtagumpay bang operasyon. Where's my wife? Kamusta ang kapatid ko? Nasaan ang anak ko? Sunod-sunod naming tanong kaya't nagbabaling-baling tingin sa amin ng doktor. Malakas na bumuntong hininga. Dahil sa ginawa niyang yon, muling namuo ang kaba-atensyon sa paligid. Lahat kami naghihintay na sagot niya. She made it. Never experienced loving someone else. The truth is, I don't want to experience someone to love because it will break you into pieces and sometimes that will be the reason of your death. But it all changed when I saw her. When the first time I saw her, I knew to myself that it's love at first sight that I will spend my life with. Gabriel, congratulations. Ikakasal ka na ulit sa Colleen mo. Dati-dati pinagmamasa mo lang sa malayo yan ng college tayo. Tapos ngayon ikakasal na kayo? Tadhana nga naman. Bati ni Chris kaya't nilingon ko siya at inirapan. Inayos kong necktie ko dahil pakiramdam ko sinasakal ako sa sobrang nerbiyos. Dati pangarap ko lang siya pero ngayon, di ako makapaniwalang ikakasal na ako sa first love ko. Nakangiting saad ko at naramdaman ko ang pagsuntok ni Chris sa braso ko. Best wishes sa inyong dalawa. Saad niya kaya tinapik ko ang balikat niya at saktong paglingon. Nakita ko babaeng handa akong ibubuwis ang buhay makasama lang. Halos mawalan ako ng hangin nang makita ko siyang suot-suot ang wedding gown na gustong-gusto niya. Napakaganda ni Colleen. Mas lalo siyang gumanda sa paningin ko ngayon. Araw-araw naman siya maganda sa paningin ko. Ang kaninang luha na pinipigilan ko ay bigla na lang sumabog na makita ko siyang nakatayo sa harapan ko. Ang magulang na naghatid sa kanya dito sa altar mahinang natawa sa reaksyon ko. Niyakap ako ng mag-asawa at may ibinulong sa akin. Maraming salamat sa lahat, Gabriel. Buong puso na naming ibibigay ang prinsesa namin sa'yo. Alagaan mo lalong pamilya mo. Kaya tumango ako at sumulodo upang pakita sa kanila. Seryosong-seryoso ako sa anak nila. Nang matapos ang lahat, tumarap ako kay Colleen. Ngayon nakataas ang kilay kaya hindi ko magawang umuso. Misis ko, pati ba naman sa kasal natin ang sungit mo? Pero sobrang ganda mo ngayon. Di ka talaga nakakasawang tingnan. Pag-amin ko at nakita kong namula ang pisngi niya at mabilis umiwas ang tingin. Alam ko maganda ako. Sobrang gwapo mo rin, mister ko. Natawa na lang ako at pinagmasdan ko siya magdamag. Baka kasi mamaya panaginip lang pala lahat. Baka mamaya tuloy na akong iwan ni Colleen. You can now share your wedding vows to each other. Dinig kong saan ni Father Ket si Colleen ang nauna sa pagsasalita.
Na pinakinggan ko naman. Kitang-kita ko ang panginig ng kamay niya at malakas niyang pagbuntong hininga. Gusto kong matawa, pero pinigilan ko ang sarili ko. Wait, na mental block yata ako. Panimula ni Colleen kaya nagtawanan ng bisita namin maski rin siya. Gabriel, my husband, I am proud to be your wife and share my life with you for the rest of our life. I promise to support you, to be with you, and to love you always. After all the sacrifices that we made, I never thought that I'm still here standing in front of you, despite all the hardships that you experience. Alam mo ba dati, lagi kong tinatanong sa sarili ko, may magmamahal ba sa akin? May tatanggap kaya sa akin? Pero bigla kang dumating at tinapag ang pader na ginawa kong pangharang sa sarili ko. Pinaramdam mo sa akin ang lahat, kung paano magmahal, kiligin, masaktan at magselos. Tumigil si Colleen saglit at pinanasan luhang tumutulo sa mga mata niya. Muling bumalik sa ginagawa niya. You are my first to everything and I know that you will be my last. I love you forever and always. Pagkatapos si Colleen sa wedding vows namin, niyakap niya ako na sobrang higpit. Nang humiwalay na ako naman ang kinakabahan kaya ikinalma ko ang sarili ko. Colleen, my wife, my first love and will be my last love. You're the woman that I want to spend my life with. You're the woman that I want to protect and cherish the most. You will be and will always be. When I first saw you in our university, I knew to myself that you're the one. Kahit 20 pa lang ako noong mga panahong yon, alam ko sa sarili ko ikaw babaeng mamahalin ko habang buhay. Tumigil ako saglit, pero nasa ng luhang tumutulo sa mata niya. Nginitian na lang ako kaya muli ako nagpatuloy at hindi nga ako nagkamali. Ikaw ang binigay sa akin ni Lord. Akala ko hindi na ulit kita mahahawakan. Kala ko hindi na ulit maririnig ang tawa mo. Kala ko hindi na ulit kita mayakap. Kala ko sa panaginip lang lahat ng to pero hindi pala. I know that you still don't know what this. You are my first wife. You are my first at everything. Thank you for always believing in me. Thank you for cheering me when I am feeling down. Thank you for trusting me even though I am not enough. Thank you for loving me and lastly, thank you for giving me a handsome and lovely son, Howard. Thank you for giving me the mafia son. I love you forever and always. Colleen? Natapos ang lahat ng paghihirap ni Colleen sa kamay ni Jimmy Maceda. Wala na ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang anak. Malaya na sila at sa pakalamang buhay na binigay sa kanya ng Diyos, pinangako ni Colleen na magiging mabuti siyang asawa. Umalis siya sa pagiging agent, tinoon ang buong atensyon sa pag-aalaga sa anak niya at kay Gabriel. Pero kung kakailanganin ng pagkakataon, handa siyang bumalik sa pagiging agent kung malalagay sa alanganin si Gabriel. At si Gabriel tuloy naging isa sa pinakamatas na mafia. Pero kahit marami siyang obligasyon para sa kanyang katayuan, hindi niya pinababayaan gawin ang tungkulin ng bilang asawa at ama. Lagi niyang pinadadama kay Colleen ang pagmamahal niya. Si Colleen, ang buhay niya, ang kanyang pangarap. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po ako samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.